Amen. Good morning po mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Super blessed morning po. Yeah, maganda po ba ang araw nyo? Sige nga, sabihin natin, super blessed morning. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yan. So, lagi ko pong tinatanong yan every Sunday kasi that will decide yung ating magiging takbo for the whole day and as the whole week also. Kasi pag masaya tayo, mataas ang energy natin at patuloy tayo na maghahanap ng presensya ng Panginoon. Amen mga kapatid? So happy po ba kayo na nasa church kayo ngayon? Amen. Thank God. Kasi nandito tayo, wala tayo sa ibang lugar. Amen mga kapatid? Amen. And today is the, pangilang Sunday na po ngayon? Fourth Sunday. So may 5 Sundays po ang March. So, we're actually at the very end na ng buwan na ito. At pumalakpak nga po ang walang absent. Yan. Halos makukompleto na niya ang buong March. Amen na kapatid? Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 15:58 na hindi nawawala ng kabuluhan yung pag-attend mo. Amen na kapatid? Amen. So, that's an encouragement for each and every one of us. Okay. So, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba kayo makinig? Amen. So, we are still under the series entitled Commitment, Legacy of Commitment. At tayo po ay nasa ika-4 na leg ng ating pong series. And that is entitled Commitment to Ministry. So, kahit anong gawin kong S, hindi siya mapunta sa S eh. Kaya, tuloy-tuloy na lang natin, di ba? So, before we start, ay ibibigay ko po muna sa inyo ang ilang mga paanyaya. So, unang-una na po dyan ay, mga announcement. First is, ano po yan? Paki-silent ang phone. At siyempre tayo na rin maki-silent ng konti para ma-avoid natin ang ating distraction sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen na kapatid? Yung tipong nasa kagandahan ka na ng pakikinig, tapos biglang may magtatanong sa'yo, di ba? Nawawala ka eh. Kaya pakisilent ang yung sarili. Okay ba mga kapatid? Okay. Also, next, ayan, magsulat po tayo. Pakisabi sa katabi, magsulat tayo. Sapagkat ang pakinabang, hindi kay pastor sa inyo po ang pakinabang. Yun mga kapatid, kasi you are a good student of the Word of God. At kayo ang lalago dyan kasi ako naman kumakain din ako ng Word of God. Kayo dapat kumakain din. Amen mga kapatid? And also, if you have your camera phone, ayan hindi pinagbabawal ang cellphone sa loob ng church dito sa atin, pero gamitin mo as a camera phone. Amen mga kapatid? Kasi a picture is worth 1,000 words. Also, next, don't forget to invest and invite. May dala ba kayo? Sige, hindi pa kayo nag-i-invest siguro, no? Kaya mag-invest kayo sa isang tao na mahal ninyo at talagang gusto nyo siyang mapunta sa heaven, no? At kasama natin dito sa gawain. So mag-invest ka. 2 gawain natin every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday, 6 in the evening. At ito po ay tuloy-tuloy din, continually airing our broadcast online. Next po, and we have our online broadcast every Sunday po, 8 in the morning, and every Wednesday, 6 in the evening naman po yan. Yan ang ating midweek service. Kaya, thank you for joining us today as well as mga kapatid natin na nasa online. Amen po mga kapatid? So, paki-like, share, and subscribe na rin po currently, we are under 690 subscriber. Palakpakan naman natin si Lord. So, konti na lang. Sabi nila, konting kembot na lang. No? 690. Ang goal po natin, 1,000 subscriber para po mag-monetize siya. Ibig sabihin, may matatanggap tayong blessing from YouTube at yung pagpapala na yon ay gagamitin natin sa ating gawain. Can you hear amen? Kaya sabihin sa mga katropa, mga kumare, mga compars, subscribe ka na para makatulong ka. Let's help a church. Amen mga kapatid? Amen. So okay po ba yan? So paki-check nyo po yan. Our what do you call that? Account in YouTube is The Master Teacher BS. Mamaya po sa screen natin, nakasulat po yan, The Master Teacher BS. So doon po kayo mag-subscribe. Can you hear amen? Amen. So salamat po and let's begin. Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Sige, sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super
super blessed. I am Macarius. Amen, mga kapatid? So say it every day. Sabihin sa katabi, say it every day. Sapagkat tatlong pinagpapala mo. Amen, mga kapatid? Your spirit, soul, and body. You are spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen po, mga kapatid. Amen. So let's continue with our lesson with the series Legacy of Commitment. Our topic for today is entitled, everybody, Commitment to Ministry. Sabi nga natin, ministry. Yan. So, tanong ay, may ministry ka na ba? Sino pong meron ng ministry? Taas ang kamay. Amen. So, ako naman po, hindi ko pwedeng sabihin na, ikaw wala kang ministry, ikaw meron na. Sapagkat may dalawang uri ng ministry. Yung kitang-kita ka dito sa stage at meron namang mga nasa backstage. Yun mga kapatid. Ibig sabihin, kahit hindi Sunday, pumupunta rito, naglilinis ng upuan, nagpupupukpok ng dapat pukpukin, inaayos ang dapat ayusin, is part of the ministry. Amen mga kapatid? Hindi lang po yung laging nakikita on stage at sa mga humahayo. Are you with me mga kapatid? So, ibig sabihin, ang Diyos din ang magpapala, hindi si pastor. Tama mga kapatid? Kasi hindi ko naman lahat nakikita ang inyong ginagawa. Pero ang pinakamalaga, meron kang ginagawa sa loob ng church. Can you hear amen? Kaya yun yung tanong ko sa inyo. May ministry na po ba kayo? May ginagawa sa church? Ayan. So, ang susunod na tanong ay, mahal mo ba ang iyong ministry? Kaya mo bang pagtiyagaan yung mga hinahawakan mo sa ministry na yan? Yeah? Maglilingkod ka pa rin ba kahit mag-isa ka na lang? Di ba? Or baka pag mag-isa ka na lang, iiwan mo rin ang ministry when things get tough. No? Amen mga kapatid? Baka umalis ka na lang at lumayo sa church na ito kasi hindi na masaya ang paglilingkod. But brothers and sisters, let me tell you this. Nais kong malaman mo at nais kong maintindihan mo na ang Diyos ay nilikha ka, pinorma ka para maglingkod sa Kanya. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, ikaw ay para sa Diyos lamang. Sa kabila naman, ikaw ay para sa Diyos lamang. O, sabihin natin sa sarili natin, ako ay para sa Diyos lamang. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? So, our topic is also in line with the title, entitled Shape for Serving God. No? It is, we are shaped for serving God or for ministry. At alam po yan ni Job. Job chapter 10 verse 8. Tingnan niyo po ito. Job chapter 10 verse 8 says, your hands shaped me and made me. So, tayo po ay ginawa sa kamay ng Diyos. Can you hear amen? Kamay ang ginamit niya. Sapagkat very distinguished. Ang araw, sinabi ng Diyos, magka-araw, magkaliwanag, nagkaliwanag. Tama mga kapatid? And yet, napakamakapangyarihan. Magkahayop, nagkaroon ng hayop. Magkaroon ng mga puno halaman, magkaroon ng tubig, nagkaroon. Bakit? Sinabi lang. Itong napakaganda. Ikaw ay ginamitan ng kamay ng Diyos. Can you hear amen? Very special. Sabihin sa katabi, very special. Your hands shaped me and made me. Alam na alam po yan ni Job. Amen mga kapatid? At sana alam mo rin na nilikha ka ng Diyos na special. Amen? Isaiah 43, nasa baba. Sa the New Jerusalem Bible, the people I have shaped for myself will broadcast my praises. Ang ganda, no? Yung word na ginamit, broadcast. Ibig sabihin, binabalandra mo, pinagsisigawan mo, ako si Isagani Bersosa, nilikha ako ng Diyos. Amen na kapatid? At ako ay magpapahayag ng kanyang kapurihan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So are you still with me mga kapatid? You are shaped to serve the Lord. And God formed every creature on this planet with a special area of expertise. Example, ang mga hayop po. May mga hayop na nilikha para tumakbo. Tama mga kapatid? May mga hayop na nilikha para tumalon. Ang mga iba po ay para lumangoy. Ang iba po ay para mag-araro. Ang iba po ay para lumipad. Can you hear amen? So, ganun din po sa mga anak ng Diyos. Ikaw ay nilikha sa isang particular na design or shape na tinatawag. Sabi nga natin shape. No, ikaw ay nilikha para gumawa ng isang bagay na ikaw lang ang makakagawa. Tama po ba mga kapatid?
So kung hindi ka ibon, anong gagawin? Huwag kang lumipad. Tama mga kapatid? Kung hindi ka isda, huwag kang lalangoy. Kasi kung hindi mo kayang gawin yon, huwag mong gagawin. Tama po mga kapatid? So kung ikaw naman ay takot sa tao, ibig sabihin, hindi para sa iyo ang pagpipreach. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Kasi alam natin na takot ka nga na magsalita sa harap ng maraming tao. At kung ikaw ay mabilis namang mamalat, no, hindi para sa iyo ang pagpapakanta o worship leading. Amen po mga kapatid. Kung hindi naman para sa iyo ang pagsayaw, ang paa mo ay puro kaliwa, sabi na tapos puro kanan naman, hindi para sa iyo ang tambourine or pagsasayaw. Tama po ba mga kapatid? So, bakit po? Kasi hindi ito ang shape mo. Hindi ito ang gamit para sa iyo. At siguradong mahihirapan ka pag pinilit mo. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi po ni Mark Twain, find a job you enjoy doing and you will never have to work a day in your life. No? Ito'y applicable kahit sa trabaho secularly, pagka may trabaho na kayo, at especially sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat ako po, akala ko pang engineering ako eh. Hindi pala, pang pastor pala ako. Tama po mga kapatid? Pero malaking tulong po yung aking nakatapos po ako ng engineering sapagkat dito po nahasa. Dito halos lahat ako natuto ng mga bagay na ginagamit ko ngayon sa ministry natin. Can you hear amen? Halimbawa, nung ako nasa college, yung aking first PowerPoint presentation. Sa college po yun. At Filipino subject yon. My teacher, my professor was very impressed kasi maganda raw yung aking pagkaka-present. No? What else? Aking public speaking. No? Ako po yung nagsasalita na rin sa mga tao. Bakit? I am one of the campus ministers ng KKB, JIL po yon, na kami nag-room to room at kami nagsasalita sa mga freshmen, mga bagong pasok. At inaanyayahan namin sila sa ating Panginoon. Naiyak ako kasi naalala ko na naman yung pinaggagawa namin nung kami po ay nasa college. At alam nyo po, ito'y napakalaking training para sa atin. Kaya kung nag-aaral ka pero gusto mong maglingkod sa Panginoon, gamitin mo kung ano man ang meron ka. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. One thing also, nung ako pinag-aaral, pala isip ako. Sobrang nag-overthink ako, lalo na sa mga klase ko, sa mga pag-aaral. And nagamit ko rin po yon nung ako po ay naging pastor na. Are you still with me mga kapatid? So, ibig sabihin po, I was born to preach, I was born to teach, and I love it. Gustong-gusto ko po yun, na ako po ay nagsasalita at ako po ay nagtuturo ng salita ng Diyos. At ito na po yung huli kong gagawin habang ako po ay nabubuhay. Amen mga kapatid. So, I also work, or else, wala si Pastor Gani dito, malamang nasa ibang bansa po ako. I can tell you that. Can you hear amen? Pero salamat sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Kanyang salita, at mahal natin ang gawain. Kaya nandito pa rin po tayo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? I also work at some biggest company in the Philippines. Kagaya po ng iba't ibang mga call center, yung CVG, Concentrix na po ngayon. Some say, oh, engineer ka, bakit ka nandito sa call center? Well, dito ko rin po natutunan ang leadership skills, good management, teamwork, no? Communication skills, problem-solving skills, work ethics. Dapat pag pupunta ka ng trabaho, 30 minutes before. Pero ako, 1 hour bago po ako po makarating sa aking trabaho. What else? Flexibility and adaptability. No, mag-a-adjust ka pang umaga, minsan pang gabi, pang umaga, pang gabi. Also interpersonal skills. No, so ibig sabihin, hindi sayang lahat ng pinagdadaanan mo. Kahit mga nanay, habang sila naglalaba, habang sila nagbuwawalis ng kanilang bahay, mali mo naman, gagamitin ka ng Diyos dito sa gawain dahil sa iyong ginagawa sa iyong tahanan. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Paano na lang kung wala magwawalis sa church? Di ba? Pangit naman. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, in short, pakibalik ulit yung may nagpipicture na photographer. Tingnan nyo po siya. Sabi diyan, find a job you enjoy doing and you will never have to work a day in your life. In the same way, palitan mo yung word na job ng ministry. Find a ministry you enjoy doing and you will never have to work a day of your life. Can you hear amen?
Ito yung gusto kong gawin eh. Ito yung gusto ko at dito ako magaling. Kaya pag nandito ka sa church, masaya ako na naglilingkod sa Panginoon. Shout amen. So find your ministry. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? This means that nothing that happens in your life is insignificant. Tama? Lahat na nangyayari sa iyo, sa iyong buhay, mahalaga yan. Hindi yan insignificant. And God uses all of it to mold you for your ministry and to and ministry to others and shape you for your service to Him. So, ibig sabihin ay ito. Next po, God never waste anything. Tama mga kapatid? Hindi nagsasayang ang Diyos ng anumang bagay na mayroon tayo. Remember, kung mayroon kayong mga kilalang architect, no? Pag kayo po'y magpapagawa sa kanya, lalapit kayo, architect, no? Ato, meron tayong architect, si Architect Joshua, yung aking pamangkin. The architect, gusto ko pong magpatayo ng isang ganito. Ang unang itatanong ng architect ay ito, para saan? Tama mga kapatid? Ito ba ay para sa residential? Para ba ito sa tulay or hotel? Mall ba ito? So tatanungin, para alam niya kung ano ang design na gagawin niya. Can you hear, amen? At ikaw ay nilikha ng Diyos, alam na alam ng Diyos. Bago ka pa niya likhain, alam na ng Diyos kung ano ang gagawin mo sa kanyang gawain. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May plano siya. Sabihin sa katabi, may plano siya sa iyo. Amen po mga kapatid? Ang totoo, ganito eh. Mas kilala ka ng Diyos kesa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Ako po, alam ko, dati mahiyain talaga ako eh. Hindi ako makaharap sa tao. Pero mas kilala ako ng Diyos. Hindi. Dahil mahihain ka, papaharapin kita sa tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya sabi po rito, next, to know yourself better. Anong sabi? Know the one who made you. Gusto mo bang makilala kung sino ka talaga? Kilalanin mo kung sinong lumikha sa'yo. Amen po mga kapatid? Hindi tayo naniniwalang galing tayo sa unggoy. Sapagkat pag tinanong mo, unggoy, anong plano ng Diyos sa buhay ko? Hindi naman siya sasagot. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero naniniwala ka ba na ikaw ay nilikha ng Diyos? So that's it. Gusto mo makilala ang sarili mo? Then ask the one, know the one who made you. Pumalakpak nga po ang lahat ng nilikha ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So ang tanong ay, kilala mo na ba ang Diyos? Amen. Ephesians 2:10 says, we are God's workmanship. Sabihin nga natin, workmanship. Created in Christ Jesus to what? To do good works. Amen na kapatid? Sa NLT, for we are God's masterpiece. Sabihin nga natin, masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Bakit daw? So that we can do the good things He planned for us long ago. Amen po mga kapatid? Amen. Pag sinabi pong masterpiece, iisa lang po yan at pinaghirapan. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat pag gagawa ka ng isang masterpiece, gagandahan mo talaga. Paghihirapan mo talaga. Bakit? Para maparangalan yung gumawa. And in this verse, sabi ni Apostol Pablo, you are a workmanship, Isagani. You are a masterpiece. At sino pong gumawa sa'yo? Sinong gumawa sa atin? Ang Diyos na buhay. Ginawa ka niya ng napakaganda, napakagaling, at buong husay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya yung life lesson na sinishare ko po sa mga cute, pag gumagawa po sila dito, mga backdraft, mga design sa loob ng church, ito, sabi ko sa kanila, kung ang gawa mo ay maganda, maganda ka rin. Kasi kung anong ginawa mo, yung ka. Amen mga kapatid? Pero kung pangit yung ginawa mo, edi, ikaw din yun. Tama po mga kapatid? Kasi it reflects who you are. Tama? Ikaw ay nilikhang napakaganda ng Diyos sapagkat siguradong ang Diyos ay napakaganda, napakahusay at napakagaling. Can I hear amen? Tama po ba? Sige, palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Kaya pag gagawa ka sa gawain ng Diyos, sabi sa katabi, gandahan mo na. Husayan mo na. Itodo mo na 101%. Tama po mga kapatid? Kasi yun ang magre-reflect sa iyong sarili. Alam na alam ni Haring David yan. Look at this. Psalms 139:13-14. He said, you made all the delicate inner parts of my body
and knit me together in my, saan daw? Mother's womb. 14, thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous and how well I know it. Pinagyabang ni David, I really know it well. Alam na alam ko na ano, ako'y nilikha ng Diyos nung nasa sinapupunan pa lang ako ng aking nanay. Kinari, amen? Kaya alam ba ng Diyos na paglabas mo ay matalino ka? Ikaw ay talentado, marunong kang tumugtog. Ikaw ay marunong humayo. Alam na alam ng Diyos yan. Kinari, amen? Amen po ba? Not only did God shape you before your birth, alam na alam din niya every day of your life, every detail, every moment of your life. Let me prove that. Sabi ni David, Psalms 139 verse 16. Sulat nyo po yan. Every day of my life was recorded, son, in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Ang sweet naman ni Lord, ano? Ito si Isagani ngayon ay nasa church, nagpipreach siya. Very good, anak. Tama mga pate? Amen po ba? Lahat ng ginagawa mo, araw-araw, naka-record yan sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya pag lumampas man niya sa mata ng leader mo, ako nga naglinis dito, di man lang sinabi ni pastor na naglinis ako, di man lang i-announce sa stage. Ay brother, nakasulat naman. Tama mga kapatid? Lahat ng ginagawa mo, nakalista kay Lord at ibabalik niya ang pagpapala sa iyong buhay. Shout amen. God never wastes anything. Amen mga kapatid? Lahat ng ginagawa mo may halaga. Yung talents mo, yung ability mo, yung gifts mo, personality mo, your life experiences. It is intended for God's glory. Amen na kapatid? Hindi para magtrabaho. Totoo po yan. Kasi kahit magtrabaho, pag nakahilata ka at mamamatay, sasabihin, akin na yung titulo, akin na yung mga kayamanan ko. Bakit? Isasama ko. Masasama mo? Hindi. Ang maisasama mo ay kung papaano mo ginamit ang iyong buhay sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So today, let me share with you 5 factors on how God shapes you for your ministry. Amen mga kapatid? So bago ka bigyan ng Diyos ng assignment, yun yung una nating lesson last time, serving God. No? Bago ka niya bigyan ng assignment, i-equip ka muna niya. Bakit? Para sigurado ang Diyos na kapag pinatayo ka rito, pag pinahayo ka, pag pinagawa ka sa loob ng church, sigurado na ma-accomplish mo ito. Can you amen? And these are various combination. 5 po ito, kaya kapit po kayo. It is called shape. Sabihin natin shape. Or hulma. No? Pagkakahubog sa atin. Amen po mga kapatid? So, let me just give you an example. And just a picture natin, di ba? Palayok. Ang isang palayok po, hindi siya pwedeng masunod kung anong gusto niya. Sabi niya, Lord, gusto ko ako yung palayok na medyo mahaba ang leeg, tapos mataba ang katawan. No? O kaya ako yung pinaka-sexy. Hindi pwede. Sino ang dapat masunod? Yung potter, yung manlililok. Amen mga kapatid? Kasi, hindi, ikaw gusto kitang gawing maliit kasi pag nilagay kita sa lalagyan, hindi ka magkakasya. Tama mga kapatid? So, ibig sabihin po ay ganon. Nilikha ka ng Diyos at paniguradong meron siyang gagamitin para sa iyo. Ang tanong ay ito, ikaw ba ay flower vase o palayok? Sino sa inyo mga flower vase? Pastor, ano yung flower vase? Ano ba yung flower vase? Display. Pamparami. At tinan nyo, i-video natin. Ang dami ng OCW Pampanga. Ang dami nila. Kaya lang puro flower vase. Humahayo pa. Ayun lang po. Or isa kang palayok. Pinaglulutuan. Mga kapatid, para pagkatapos ng service, may sopas kami. Meron kaming lugaw. Mga kapatid, kagamit-gamit ka sa ating Diyos na buhay. Ikaw ang mamimili. Flower base ka ba o palayok? Pumalakpak nga po ang lahat ng palayok. Amen mga kapatid? Ibig sabihin ganito, may pakinabang. Tama? Maganda naman talaga. Punuin natin ang flower base dito Ang tanong mapagsasaingan mo ba yan? Hindi ata. So, let me just share with you with that. Words, shapes. Ayan. Letter S. Unahin natin yung S. Anong nangyari? S is, spiritual gifts. No? Ibig sabihin po nito, ang yung mga kaloob
na ano? Galing sa Diyos. Sapagkat lahat tayo binigyan ng Diyos. Sabi mo lahat. Binigyan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isa, wala akong talent eh. Huh? Yan nga lang pagreklamo mo, talent na eh. Tama pa din. Bakit? Kasi pag inaya ka ng barkada mo na huwag magsimba, sabi mo, ay, hindi ako pwede. Magcha-church ako eh. Tama ba pa din? So lahat tayo ay mayroong talent. Can I amen? Let's read that. Romans 12:4-8 says, just as our bodies, ang ginamit ni Apostol Pablo, katawan, to illustrate what he's talking about. Just as our bodies have many parts, and each part has what? Has a special function. Sabi nga natin, special function. Ayan tandaan nyo yun. Meron kang kagamit-gamit na special. 5. So it is with Christ's body. Ganon din sa church. We are all parts of His one body, and each of us has different work to do. And since we are all one body in Christ, we belong to each other. And each of us needs all the others. Ang ganda, no? Dahil nga nandito tayo sa katawan ni Kristo, bahagi ka na ng church na ito, kailangan mo ang kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan mo ba yan? Sa kabila, kailangan mo ba yan? Bata lang to, pastor eh. Pag gumraduate yan at naging successful yan, pwede mo nang hiraman. Tama pa din? Hindi ngayon. Baka sa pagdating ng maraming panahon. Tama po mga kapatid? Amen. So, each and every one of us needs each other. Verse 6 and 7. Next, God has given each of us the ability to do certain things well. No? Gawin mo ng maayos. So, if God has given you the ability to prophesy, speak out. And when you have faith that God is speaking through you. No? Kapag binigyan ka ng gift ng pagsasalita, mangaral ka. 7, if your gift is that is observing others, anong gagawin? Serve them well. Magaling ka mag-serve ng sopas, ng tubig, ng lugaw. Serve them well. No? Pagbigay mo ng sopas, gusto niyo po ba ng tubig? Iba tong mag-serve. Tama mga kapatid? Amen po ba? Sabi niya, pagbigay ng lugaw, gusto niyo po ba ng itlog? Next time, mag-tights po kayo. Para may pambili tayo. Can I hear amen? At least nag-initiate. Magaling to. Are you with me? Serve them well. If you are a teacher, do a good job of teaching. Ikaw ba, mahal mo yung mga chikiting? Kasi yung iba, walang pasensya sa bata eh. Pero yung magaling sa bata, magaling yan magturo ng bata. Pagpagamit ka sa Panginoon. Can you hear amen? Do a good job of teaching. Amen po. Verse 8, if your gift is to encourage others, anong saan sabi? Do it. If you have money, do you have money? May pera ba kayo? Para sa mga mayaman to at may pera, share it generously. Ako gusto ko yan. Lord, bigyan mo akong pera. Bakit? I will share it generously. Amen mga kapatid? Amen. And if you have a gift for showing kindness, mabait ka sa iba, do it gladly. Amen po mga kapatid. Para yung sabi, mag-church ako. Bakit? Gusto ko makita yung kapatid na yun eh. Bakit? Mabait siya sa akin eh. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero pag sinabi, pagdating sa church, inaaway ka. Bahala kayo dyan. Kayo na lang mag-church. Tama po mga kapatid? So kailangan, sabi sa katabi, kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Huwag mag-away-away. Amen? Ang tanong, Pastor, kanino galing ang spiritual na regalong ito or spiritual gifts? 1 Corinthians 12:47, nilinaw. Now, there are different kinds of spiritual gifts, iba-iba, but it is the same, ano daw? Holy Spirit, who is the source of them all. Kanino galing ang spiritual gift? Holy Spirit. 5, there are different kinds of service in the church, but it is the same Lord we are serving. Parehas lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Can you hear amen? Iba-iba lang ang church natin. Pero dito, iisang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Amen mga kapatid? There are different ways God works in our lives. But it is the same God who does the work through all of us. No? So, ibig sabihin, kanino galing ang gift mo? Same Holy Spirit, same Lord, same God. Galing sa Ama,
sa Anak, at sa Espiritu. Amen mga kapatid? Kaya pag naniniwala ka sa Trinity, naniniwala ka sa tatlong persona ng Diyos, ikaw nga ay tunay na magkakaroon ng biyaya at pagpapala, regalo sa Kanya. Shout Amen! Palapakan natin ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya ulitin ko, yung pagbibigay po gift po yan. Sabi sa katabi, gift yan. Hindi lahat mayroon Kasi yung iba, pag nakabunot ng 1,000, nilalagnat, binabalik. 1,000. Kapain pa. 20. Wala nang 20, Brad. 50. Tama mga kapatid? Pero yung may gift sa pagbibigay, 2,000, 5,000, sige lang. Next time, kailan ba kailangan nyo? Amen mga kapatid? Kasi it is a gift. Gift niya yan. Can you amen mga kapatid? So gusto nyo ba na mayroong gift of generosity? Hingin nyo po yan sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Yan ang mga anak ng Diyos na mayayaman. Yan ang i-share ni Kuya Aban sa next. And Apostle said, verse 13 pa, this is to continue until all of us are united in our faith, in our knowledge about God's Son, until we become what? Mature, until we measure up to Christ, who is sino yung standard natin? Jesus Christ. Amen mga kapatid? Si Lord ang standard mo. Kung paano siya magbigay, paano ba magbigay si Jesus? Buong buhay. Pag binigay mo ng buhay mo, kasama ba bulsa mo ron? Kasama bang bank account mo dyan? Kasama bang mga ipon mong pinagkakatago-tago mo? Yes. Amen mga kapatid? Yan ang standard natin. So we'll become mature and measure up with Christ standard. Amen po mga kapatid. Amen. Apostle Paul also said in 1 Corinthians 7:7 sa God's Word, I would like everyone to be like me. Sabi ni Pablo, gusto ko maging kagaya niyo ko lahat Kaso, look at this. However, each person has a special gift from God. Alam iba-iba tayo. And these gifts vary from person to person. Amen po? Totoo po ba yun mga kapatid? Magkakaiba tayo ng regalo. Amen po ba? Amen po? Do you agree with that? Amen. Now, isipin niyo ito. Kung lahat tayo marunong magturo, baka wala nang makinig. Tama po? Alam ko na yung pastor paulit-ulit. Tama? Kung lahat tayo ay marunong magluto, baka lahat tayo nasa kusina. Wala naman nakikinig. Tama po mga kapatid. At yung iba nasa labas pa, naghahanap ng sibuyas. Amen po mga kapatid. Kung puro tayo mga cute, mga kabataan, sino nga abot sa mga nanay at tatay? At kung puro naman nanay at tatay lang, sino nga abot sa mga kabataan? Amen mga kapatid? Kaya lahat po tayo ay mayroong kagamit-gamit. Now, kung lahat naman tayo nakaupo, sino nga hayo? Tama po mga kapatid? At kung lahat naman kayo hayo, sino matitira sa church? Sabi, Pastor, Sunday na, asan kayo? Nakahayo kami, Pastor. Ay, grabe. Are you with me mga kapatid? So, iba-iba tayo ng role. Kaya dapat hanapin mo ang lugar mo sa loob ng church. Meron yan. Sabi sa katabi, meron yan. Palapakan natin ang Diyos na buhay. God sent you here for a reason. Amen mga kapatid? Alam mo ba na dinala ka ng Diyos dahil may rason? Amen. And you are here to become part of this family. Amen po mga kapatid? Anak ka ng Diyos Magkakapatid tayo and we share the same faith and our lives with each other. Can I hear amen? Amen. So gusto mo bang i-share ang iyong buhay sa Panginoon? Amen. Let me give you an example. It is a movie. Ang title po niya ay The Other Side of Heaven. Part 1 po yan, yung unang part niyan. So dito po, may isang missionary na pinadala po sa tribo ng Tunga. Yan, totoo po ito. Isang araw, kinailangan niyang pumunta doon sa kabilang isla para magturo ng Bible study. Dahil may isang pamilya na naghihintay doon, tuturuan nila ng Bible study. At ang tanging paraan para makapunta sa kabilang isla ay sa malakas na hangin. Kasi wala namang motor yung mga boat nila, yung bangka nila. Amen mga kapatid? So habang sila ay nasa paglalakbay, nasa gitna na sila ng dagat, nawala ang hangin. Anong ibig sabihin? Na-stop sila at nakatenga. So isa sa kasama po nila ay kilalang manginginom at masama ang buhay, pero unti-unting binago ng Diyos. Kaya nga sumama sa Bible study. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? At sabi ng misyonaryo, sabi niya sa misyonaryo, yung manginginom na yun, English So sabihin ko na lang,
I didn't decide to serve the Lord until I was old and tired. Tired from all the sin. No? Hindi ako naglingkod sa Panginoon eh. Hanggang sa ako'y tumanda na at ako'y pagod na. Pagod na rin akong gumawa ng kasalanan. You, sabi niya doon sa misyonaryo, ikaw, you are young and already gave your life to Him. Ikaw, bata ka. Pero ginamit mo ng buhay mo para sa Kanya. Sabi niya, I cannot be young again. Hindi na ako pwedeng maging bata. But today, I can be the Lord's wind. Amen mga kapatid? So anong ginawa niya? Siya ang nagsagwan. At sila'y nakarating sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So yung akala mo, yung kapatiran mo na inaakala mong walang contribution, walang may ambag sa loob ng ministry, brothers and sisters, darating ang araw, siya rin ang sasagwan sa bangka na ginagamit mo. Gagamitin din siya ng Diyos. Amen mga kapatid? May magagawa ka sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Huwag nyo namang tagalan. Ha? Gawin nyo na. Sabihin sa katabi, gawin na natin sa lalong madaling panahon. Amen po mga kapatid? Amen. Next, next po, everybody, isa nakakita. Your primary ministry is where you are gifted, and your secondary ministry is where you are needed. Let me explain that. Dalawa po ang paggagamit sa atin. Yung una mong ministry, primary ministry, dito ka ginagamit kung saan ka gifted, magaling. Yung secondary naman ay kung saan ka needed, kailangan ng katulong. Example, ikaw ay tinawag ng Diyos para magpakanta at magaling talaga ang boses mo na magpakanta. Yun ang gift mo. Amen mga kapatid? We call that primary ministry. Kaso, pagkatapos ng praise and worship, walang magtuturo sa children. Wala talagang magbo-volunteer. Kailangan ka ron. Pumunta ka. Teacher Mary, ano bang may tutulong ko? So that's the secondary ministry, and that is where you are needed. Nakita niyo mga kapatid? Hindi mo sinasayang yung oras na nandito ka sa loob ng church. Amen po? Amen po mga kapatid? So hanapin mo kung saan ka magaling. Gifted ka doon. At hanapin mo kung saan ka kinakailangan. Pero sige, palakpakan natin ang Diyos. Pero wina-warningan ko siyempre yung sa secondary mo, ibigay mo pa rin ang best and excellent na paglilingkod mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Para mabigyan ng kapurihan ang ating Diyos sa paglilingkod mo sa ministry na yon. Shout amen. Sabi ng iba, aid lang naman ako, help lang naman ako, kaya bahala sila dyan. Mali. Tama? Ibigay mo pa rin ang the best mo sa Panginoon. Amen po mga kapatid? You cannot earn your spiritual gift. Hindi mo kaya pwedeng i-earn yung spiritual gift na yan. Ibinibigay yan ng banal na spirito. That is why it is called gift. Regalo. Amen mga kapatid? Ikaw ba, pag may regalo dyan, akin na yung regalo ko. Hindi, di ba? Ano ang regalo? Ibinibigay sa'yo. At nasa sa'yo kung tanggapin mo naman. Amen mga kapatid? So it is an expression of God's grace to you. Mahabagin ng Diyos sa'yo, gagamitin Kanya para sa Kanyang kapurihan. Amen mga kapatid? So ibig sabihin, pag ito pala binibigay ng banal na spirito, ang banal na spirito rin ang pipili ng gift na kailangan mo. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Minsan ang gusto kasi natin, yung gift na feeling mo sikat ka, feeling mo na maganda sa pwesto, maganda sa mata, pero hindi lahat ay tinawag na magpastor. Can you hear amen? Hindi lahat ay tinawag na tumutugtog dito. Tama po mga kapatid? Amen. 1 Corinthians 12, verse 29 to 31 says, look at this, ang ganda not all believers are apostles. Are they? Hindi. Are all of them prophets? Do all of them teach? Do all of them perform miracles? Or have gifts of healing? Can all of them speak in other languages or interpret languages? 31. You only want the better gifts, but I will show you the best thing to do. No? Sabi ni Pablo, you only want the better gifts. Yun lang kasi yung gusto mo dahil sa nakikita mo, nagpapagaling ng may sakit, napapalakpakan ng tao, napupuri ng tao, pero hindi. Sabi ni Pablo, I will show you the best thing to do. Amen mga kapatid? Anong chapter ito?
1 Corinthians 12. At anong kasunod sa 12? 1 Corinthians 13. Who remember 1 Corinthians 13? It is the love chapter. Love is patient, love is kind. Mga kapatid, tungkol ito sa agape kind of love. At sabi ni Pablo, hindi yung gift ng pagsasalita ang the best. Ang the best na gift na meron ka ay yung magkaroon ka ng agape kind of love sa iyong buhay. Amen, amen mga kapatid? Because only love can change everything. Pag wala kang love, hindi ka magiging successful sa iyong ministry, magiging selfish ka lamang. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ever wonder, pagka hindi na masaya ang ministry, bigla na lang umaalis sa ministry. Bigla na lang lumilipat ng church. Bakit? Nawala ang agape kind of love. Are you here with me mga kapatid? So what is agape kind of love? Nandyan, sabay sa baba, true love is never selfish. Amen mga kapatid? Ano ba yung Tagalog ng selfish? Sarili. Hindi mo isipin yung sarili mo lang, yung sarili mong kaligayahan. Iisipin mo ang kaligayahan ng iba para sila rin mapasaya mo. Amen po mga kapatid? Kahit na luha ang kanat sugatan, is okay. Di baling ikaw na lang ang masaktan, wag lang sila. Can you hear amen? Kasi ang mahalaga sa'yo, agape kind of love. Mahal mo sila dahil sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya kahit makukulit yung mga kasama mo sa ministry, libre mo pa rin. Tama mga kapatid? I-treat mo pa rin kasi mahal din sila ng Panginoon. Amen mga kapatid? Paul explained in 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Sabi niya, it is the one and only Holy Spirit who distributes these gifts. He alone decides which gift each person should have. No? Hindi ikaw ang pipili ng gift na gusto mo. Ikaw ang pipiliin ng gift na ito para magkaroon ka ng potential na gift bagay sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen po? Amen. So si kanina, sino nag-opening prayer? Sister Alain, di ba? Tagalog siya, pero ang ganda niya magsalita ng Tagalog. Yan, palapakan naman natin, sister. Yun ang gift niya eh. Amen mga kapatid? And if you tries to talk in English, baka yung iba naman, pag nagtagalog ng sobrang diretsyo, ako, hindi ako talaga Tagalog fluent eh. Nabubulol nga, sabi nila. Tama mga kapatid? So, ibig sabihin, ibibigay ng Diyos sa'yo yung bagay para sa'yo, para mas maging effective ka sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? Next, look at this. There is what? Beauty in variety. Sa Tagalog, may mas maganda pag iba-iba tayo. Tama mga kapatid? Mas maganda kung iba-iba. Tama mga kapatid? E paano na lang kung magkakamukha tayong lahat? Lahat tayo kamukha ni Abraham. Di ba? O lahat tayo kamukha ni Nick. Paglingon mo, si Nick. O si Nick na naman to. Ba't puro si Nick? Pangit din. Tama mga kapatid? Ang maganda, iba tayo. Tama mga kapatid? O natatawa kayo. Isipin mo lang, lahat kamukha mo. Grabe. Lord, ba't ang dami mong ginawa? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Sa ilong na lang eh. Lord, ba't pinadami mong ganyang ilong? Amen po mga kapatid? Kaya buti na lang. Sabi sa katabi, buti na lang. Hindi tayo magkamukha. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tama mga kapatid? Kaumay naman pag lahat tayo magkakamukha. Tama po? Do you agree with that? Tuloy ko? Sige. So, walang isang tao ang exclusive sa isang gift. Tama? Ibig sabihin po, lahat ng gift na yan, meron sa iba. Tama po ba mga kapatid? At wala rin naman tao na lahat ng gift ay nasa kanya. Ay, galing nito magpakanta, magturo. Wala. Yung iba, walang pasensya. Tama mga kapatid? Pero yung sa iba, ang daming pasensya. Marunong magmahal sa kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili. Can you hear amen? Kaya hindi lahat nasa iyo. Sabi sa katabi, hindi lahat nasa iyo. Kailangan mo ako. Mga kapatid? Tama mga kapatid? Di ba yung barbero, kaya ba niyang gupitin yung sarili niya? Yung chiropractor, kaya ba niyang bali-baliin yung katawan niya sa sarili niya? Hindi. Kailangan mo pa rin. Ang doktor, di ba? Pag may sakit, nagpapadoktor bang doktor? Pag may sakit? Hindi, operan ko sarili ko.
Kung hinimatay ka, patay ka na. Tama po mga kapatid? Amen. So you see that? The Bible says in 1 Corinthians 12:7, a spiritual gift is given to each of us as a means of what? Look at that. Helping the entire church. Binigyan ka ng gift. Bakit? Para tulungan ang buong simbahan. Hindi lang iilan. Amen mga kapatid? Hindi ako, pang care group ko lang ako. Hindi ako, pang nanay lang ako. Hindi. Ginawa tayo para sa lahat. Amen mga kapatid? Dinidistribute lang natin yung trabaho para naman hindi mabigat sa isa. Tama po mga kapatid? Kaya tulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Next, we are commanded to what? To discover and develop our spiritual gift. Amen? Kapag hindi mo ginamit yung gift mo, may ibang nahihirapan. Tama mga kapatid? Bawa, paa. Di ba? Dalawang paa mo. Sabi nung isang paa, hindi ako lalakad ngayon. Sabi ng isa, hindi, mag-church tayo. O, ayaw. Tama mga kapatid? Kahit si pastor ay gustong ituloy yung kids summer class, yung right decision retreat, yung iba naman ay ayaw tutulong, mahihirapan din si pastor. Tama mga kapatid? Kahit gusto kong abutin ang lahat ng mga barangay dito, hindi nyo ako dinadala sa iba't ibang barangay, kahit sa bahay ninyo. Tama mga kapatid? Kaya mahihirapan din tayo na abutin silang lahat. Can you amen? So don't just go to church, be the church and go out and make disciple. Can you amen? Amen po mga kapatid. So it's time for you to discover and develop that spiritual gift para hindi nahihirapan ng church, nakakatulong tayo sa gawain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Why? Next, an unopened gift is what? Worthless. Ang regalo, kahit sabihin na mamahalin yan, yung laman yan yung laman na yan ay talagang mapapakinabangan mo. Ang problema, hindi mo binubuksan. Anong sabi? It is worthless. Sino sa inyo nakatanggap ng regalo ng Pasko? Amen. Meron ba rito? Binuksan nyo na. Tingnan nyo. Baka kinagat na yan ng daga o ipis. Tama mga kapatid? Ano na ngayon? January, February, March na. Tapos ng December. Tama mga kapatid? In the same way, ano bang gift na binigay sa iyo ng Diyos? Buksan mo. Sabi sa katabi, buksan mo. Para magamit para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. There are two common problems about gift. Now, lahat tayo mayroong gift. Yes, pero may dalawang problema para makita natin ano po yon. Next po, ang unang problema sa mga regalo ay ito. Number one is, everybody, gift envy. And the second is, gift projection. So let me explain that. Ano po, Pastor, yung gift envy? Ito po yung pagkukumpara sa gift ng iba. Amen na, kapatid? At nakukulangan ka sa meron ang iba. Kaya merong tinatawag na pagseselos, pagkainggit sa iba. Amen na, kapatid? Sabi naman ng iba, sa pagmamayabang nila, pag-inggit, pikit. Hindi. Pinagko-compare mo kasi, ba't siya magaling kumanta? Ba't ako? Anong gawin ko? Hindi ko magawa. Tama mga kapatid? That is another problem. Gift envy. What is the second thing? Gift projection. Alam niyo po yung projector? Yung dati, wala pang, ayan, ito rin, projector to. So kung ano yung meron doon, ito yung bumabato dito sa pader. Ibig sabihin po nito, inaakala mo na yung gift mo ay kagaya ng iba. Amen na, kapatid? Kaya pinoproject mo, siya magaling, palabigay siya, ba't ako hindi? Kasi nga hindi yun ang gift mo. Ba't siya pala-aral, pala-sulat, yung iba naman po, nakatitig lang, kasi yun ang gift niya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ikaw ay passionate maglingkod, yung iba naman ay ayaw maglingkod. Iba-iba tayo. Amen mga kapatid? Yung iba po ay mass-com graduate, ikaw naman mas komportable sa bahay. Wala tayong magagawa doon. Tama mga kapatid? Amen. So, sabi ng Bible, 1 Corinthians 12:5, there are different kinds of service in the church. Marami po ba? Yes, different kind of service. But, look at that. It is the same Lord we are serving. Sinong pinaglilingkuran natin? Si pastor ba? Pag ginawa mo ba yung tiles na yan, kay pastor ba yan credit? Hindi po. You are serving the Lord. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Gusto niyo po bang maayos yung tiles natin?
Taas nga ang kamay ng gustong maayos ang tiles natin. Amen? So, pwede ba natin gawin na per family, isang tile? Pastor, isa lang? Sama mo na ng semento. Tama, kapatid? Amen, mga kapatid? At dagdagan mo na rin ng pang-labor. No? Baka si Manggani pang gumawa. Minsan kasi si Manggani, hindi sumasanib sa katawang ko eh. Hindi ko talaga magawa. Si Mang Aban, Mang Christopher, Mang Ruel. No? Please lang. Amen, mga kapatid? So we'll just work on that. We have a ministry for maintenance. So we'll work on that. Bawat pamilya magdadala ng isang tiles para sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Yung gusto lang naman, ha? Hindi po pa sa pilitan to. Per family. Amen, mga kapatid? So you become part of this church. Amen, mga kapatid? At isa yung paglilingkod sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Now, etong maganda. No? Hindi man sa maganda. Minsan, pinapayagan ng Diyos na maging complacent tayo. Minsan, pinapayagan ng Diyos na ang iba ay pabaya sa kanyang ministry. Bakit? Para yung iba naman ay mag-excel sa kanyang ministry. Amen, mga kapatid? Amen po? Halimbawa, ikaw ay naka-assign na magpakanta. Lagi yung, Pastor, busy ako eh. I'm studying. Pastor, busy ako where I am with my family. O sige, go. Unahin natin yan. So, anong mangyayari? Aakyat dito ngayon. Wala nagpapakanta, ako magpapakanta. Eh, pagkanta niya, boses, ipis, magtyaga kayo. Pero itong maganda, habang wala yung mga mauhusay, habang wala yung mga magaling, at yung boses ipis na yon, unti-unting nagpapagamit sa Panginoon. Hinahasa ng Diyos ang kanyang talento hanggang sang maging diva na siya. Maganda ng boses niya para lamang sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen! Can you hear amen? Sige, magpabaya kayo. Sayang ang reward para sa inyo sana na ipapasa pa sa iba. Can you hear amen? Amen, mga kapatid? Kaya pag pinagpipray ka, no, yung iba ayaw mag-pray, pag pinagpipray ka, sige, tuloy lang ng tuloy para maging confident ka na humarap sa tao at confident ka na nagsasalita ka na sa harap ng maraming tao. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kung ikaw ay hinihikayat na magpakanta, magpakanta ka ng magpakanta hanggang sa mahasa ang iyong boses. Pag ikaw ay pinagluluto, Pastor, hindi nga ako marunong maghiwa ng sibuyas. Sige lang, magluto ka. Tama, kapatid? Hanggang sa darating ang araw, ikaw pala ay may sarili ng catering. Amen, kapatid? Kasi ginamit ng Diyos ang gift na binigay niya sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Iba-iba tayo ng spiritual gift. Now, the next factor in the word shape is letter H. Ano po yung S? Spiritual gift. Ano yung H? Heart. Everybody say heart. Pakinggan mo ang puso mo. Listen to your heart. Amen, mga kapatid? Sa umpisa, syempre, bago ka lang sa church, sa umpisa, yung hugis ng puso mo ay hindi pa kagaya ng hugis ng puso ng Diyos. Tama, mga kapatid? Kaya anong gagawin? Huhulmahin. Sabi sa katabi, huhulmahin. The Lord, ang puso mo, titibok ang puso mo kagaya ng tibok ng Diyos para magkaintindihan kayo. Can you hear amen? Amen, mga kapatid? Pag sinabi ni Pastor na, agahan naman natin. So, ang tibok ni Pastor ay ganon. Kasi yun ang tibok ng puso ni Lord, agahan natin. Dapat ikaw din ganon para the same burden ang maipasa natin sa gawain ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Kulang tayo sa mga manunugtog. Tumitibok ba ang puso nyo? Ako gusto ko. Tama, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Amen. Kasi hinuhulma na ng Diyos ang puso natin. Can you hear amen? Amen po ba? Now, the thing is, ang puso natin, napapagod din yan. Napapagod ba? Amen, mga kapatid? Minsan tumitigil din yan sa pagtibok. Not literally. Kaya anong ibig sabihin? Habang malakas ka pa, habang ikaw ay nagpupunyagi ba sa gawain ng Panginoon, samantalahin mo na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? Sabi po ni Helen Keller in her quote, look at this, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. No? Yung mga magagandang bagay sa mundong ito, hindi yung nakikita mo, hindi yung nahahawakan mo. Marami diyan, yung iba po ay nararamdaman ng puso. Amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid?
Kayo ba'y naranasan nyo yung nagbigay kayo sa kapatiran, tapos ang saya-saya nyo pag uwi? Ano ba to? Ang saya ko kasi napasaya ko yung kapatid. Tama mga kapatid? Ang saya ko kasi nakatulong ako sa gawain. Amen mga kapatid? And those are the things that is felt in the heart. Can I hear amen? Amen po ba? The Bible uses the term heart to describe the bundle of desires, hopes, interests, ambitions, dreams, and affection you have. Your heart represents the source of all your motivation. Sabi mga motivation. Yeah? What you love to do and what you care about the most. Yun ang totoo diyan. Ano yung mga gustong-gusto mong gawin? Ano ba yung mga gustong-gusto mo na lagi mong ginagawa? Yun ang nagpapakita ng iyong puso. Amen mga kapatid? Mahal mo po bang gawain ng Diyos? Nandito bang yung puso? Kasapagkat kung nasa ng yung puso, nandito ng yung bulsa. Tama mga kapatid? Example, ikaw ba'y mahilig mag-mall? Ikaw ba'y mahilig mag-sanjop? Kumain? Mahal mo ba yan? Kaya pag mahal mo, ginagastosan mo. Tama mga kapatid? Kaya kung alam mo talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang gawain, hindi ka manghihinayang na gastusin ang iyong pera para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? And those are the things that is felt in the heart. Masarap sa puso yan. Sabi sa katabi, masarap sa puso ang tumulong sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Now, etong maganda. Pag ang isang tao ay nahuli mo ang tibok ng puso niya, tangay mo na rin ang kanyang buong pagkatao. Amen mga kapatid? Kasama na lahat ng meron diyan. Bakit? Kasi tumitibok na ang puso niya para sa Diyos na buhay. Amen po? Why? Next, physically, each of us has what? A unique heartbeat. Totoo po ito. Yung tibok ni Pastor Gani, iba sa tibok ng puso nyo. Sabi ng research, magkakaiba po talaga ang tibok ng puso natin. Halos pare-parehas ng pattern, may rhythmic pattern yan, pero iba-iba ng bilis. Amen mga kapatid? Anong connection po nito sa atin? Kapag nakarinig ka ng isang bagay, pangyayari, bagay, sabi niya, lahat tayo ay pupunta ngayon sa Boracay. Libre! Woo! Diba? Sa sobrang saya mo, interesado ka sa isang bagay, sa isang tao, ano nangyayari sa tibok ng puso mo? Bumibilis ang tibok. Ay, ito pa, pagpapabilis ng tibok ng puso nyo. Mamaya, paglabas nyo sa pintuan na yan, lahat ay bibigyan ko ng 1,000,000. Grabe. Totoo ba to, Pastor? O scam lang? Are you with me, mga kapatid? Example lang naman po yun. Sabi sa katabi, example lang. Halimbawa rin, pag meron kang nakikitang interesado kang tao, crush mo. Diba? Ano nangyari sa puso mo? Andiyan si crush. Gagalingan ko na to. Gagalingan ko na. Tama mga kapatid? Amen? Kasi yung heartbeat mo ay bumibilis kapag attracted ka sa isang bagay o isang tao. Amen mga kapatid? Ang tanong ito, bumibilis ba yung tibok ng puso mo pag sinabing magbigay tayo sa Panginoon? Ayun na naman sila, humihingi na naman. Hindi yun ang tibok na yun. Ang tibok na tinutukoy ko ay, yes, this is an opportunity na magbigay na naman sa Diyos kasi gagamitin ako ng Diyos at ibabalik niya ang maraming pagpapala na binigay niya sa akin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Tumitibok pa bang puso mo? Mabilis pa ba? Amen. So another word for heart is, everybody, passion. Sabi nga natin, passion. May mga bagay na gustong-gusto mong gawin, pero yung iba naman ay buring na buring sila sa ginagawa mo. Ang tawag doon ay passion. Amen mga kapatid? Amen po? Halimbawa sa pagluluto, yung iba po, sinong gustong magluto? Meron ba rito? Yung iba ayaw magluto, gusto lang kumain. No? Tama mga kapatid? Kaya walang passion sa pagluluto. So the Bible repeatedly say, serve the Lord with all your heart. Narinig niyo na yan? Serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Amen na kapatid? Sapagkat pag binigay mo ang puso mo sa Diyos, lahat ng meron ka ay ibibigay mo na rin sa Kanya. Shout amen. Deuteronomy 11:13, malapit na tayong matapos. So then, obey the commands that I have given you today. Moses is talking here. Sabi niya,
Love the Lord your God and serve Him with all your heart. Amen mga kapatid? Mahal mo bang Diyos? Naglilingkod ka ba ng buong puso? Sa oras na ito, ang isip mo ba'y nasa Lord o nasa ibang bagay? Amen mga kapatid? Yung gustong-gusto mo talaga mag-serve sa Lord, yun ang totoong nagmamahal ng buong puso sa Diyos na buhay. Pumalakpak nga po ang lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen. Bakit yung iba sa, batong to si pastor mahilig magpapalakpak? Minsan kasi nagpapapalakpak ako para magising kayo. May action na ginagawa. Pero kung kayo naman ay talagang natutuwa sa inyong nakikitang salita ng Diyos, pumalakpak tayo sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you still with me? Sabi ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso mo. Paglingkuran mo siya ng buong puso mo. Ako yan, Lord, ako yan. Tama mga kapatid? Amen. God wants you to serve Him passionately, not dutifully. People do not excel at tasks they don't enjoy doing or feel passionate about. God wants you to use your natural interest to serve Him and others. Kaya makinig tayo sa puso natin para malaman natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Amen po? Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, hindi ka mag-excel dyan. Tama mga kapatid? Example, taga-ayos ng upuan. Dahil itong kapatid na to ay talagang mahal na mahal niya ang mga upuan, pag inaayos niya yan, sinusukat pa. Pantay ba? O, pantay na, babalikan pa yan. Pantay nga. Tama mga kapatid? Nag-excel siya sa lahat ng kanyang ginagawa, maliit man o malaki para sa gawain ng Diyos. Shout amen. Ang tanong ay, nag-excel ka ba sa iyong ministry? Amen. Ibig sabihin ay pinapalago mo ang yung ministry para sa Panginoon. Amen mga kapatid? So the question is this, dito tayo magtatapos, how do you know when you are serving God from your heart? No? Paano mo malalaman na, Lord, talagang buong puso ko itong ginagawa para sa iyo? Letter A. Everybody, the first significant sign is sign of enthusiasm. Yung eagerness mo. Amen mga kapatid? Kahit harangan ka ng sibat, di ka papipigil. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kung ginagawa mo ito nang hindi ka inuutusan, purong paglilingkod yan. Tama po mga kapatid? Amen po? Kasi alam mo na nag-i-enjoy ka sa bagay na gustong-gusto mong gawin. Hindi ka kailangan i-check, hindi ka kailangan i-supervise, at pag ginawa mo yan, may reward yan. Sabi sa katabi, may reward yan. Kasi nakikita ng Ama na nasa langit. He will reward you, sabi ng Bible, ang mga bagay na ginagawa mo ng sekreto. Shout amen. Ever wonder, no, ngayon, walang aircon? Baka next week, sabi, nire-reward ni Lord ang nagbibigay sa kanya. Baka pagdating natin dito, may dalawa kagad na nakatayo dyan, 3-tonner na air conditioning. Amen? And God will reward you because you excel and serve the Lord with enthusiasm. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi dyan sa baba, when you are doing what you love to do, no one has to motivate you. Amen mga kapatid? Kasi pure enjoyment yan eh. Masaya ka ba na nagbibigay sa Diyos? O napipilitan? Hello? Are you with me mga kapatid? Pero pag masaya ka, kahit anong gawin nila, pipigilan ka nila. Huwag ka na muna mag-tithes, marami tayong bayarin. Hindi! Masaya ako na nagbibigay sa Diyos. Ibibigay ko ito sa ating Panginoon. Can you hear amen? You don't need anyone to challenge you or to check on you. Bakit? You don't need even rewards. O magsipag tayo yung mga masisipag daw, binibigyan ni Lord ng maraming pagpapala. No. Kahit walang reward, Lord, maglilingkod ako sa iyo, and that is what we call a sheer enjoyment ng paglilingkod mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Bakit? Pag wala sa puso mo ang iyong ginagawa, madali kang ma-discourage. Tama mga kapatid? Totoo. Totoo po, totoo. Totoo. Example, nagdala ka nga ng aircon, tapos wala man lang pumapansin. Wala man lang nagdi-thank you. Diba? Bakit ka na-discourage? Kasi ginawa mo ito out of your own self. Hindi sa motivation na maglingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Pero kahit hindi napapansin, nakita mo naman lahat sila nakakatulog,
habang nakikinig. Lahat sila ay convenient na convenient, hindi naiinitan. Yung mga senior natin ay hindi nagko-collapse. Amen? Palapakan nga natin pang Diyos na binibigyan niya tayo ng malamig na lugar. Tama mga kapatid? So, kahit hindi mabanggit sa preaching, hindi mabanggit sa stage, alam mo, ginawa mo ito para sa Diyos, kaya hindi ka madi-discourage. Shout amen. Kaya sabi sa katabi, maglingkod ka lang sa Lord at huwag kang magsasawa na ibigay ang the best para sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. You're still with me? Amen. Letter B. Dito tayo magtatapos. How do you know when you're serving the Lord from your heart? Letter B. Everybody? It is a sign of effectiveness. Yan ha. Take note. Effectiveness. Are you effective? May ministry ka na ba? Taas ang kamay ng mga ministry. May ministry na. Are you effective? Effective po ba? No? Are you good at it? Mahusay ka ba rito? Amen mga kapatid? Amen. Bakit? Sabi po ng isang book sa Purpose-Driven Life kay Rick Warren. Next, passion, ayan, nasa baba. Passion drives perfection. Amen mga kapatid? Kung wala kang pakialam sa mga instrumento na narito, hindi mo kailangan mag-excel dyan. Tama mga kapatid? Kasi wala kang pakialam. Hindi yan ang gift na para sa iyo. Kaya one time nga po, kung naalala nyo, way back 2018, 2019, kasama pa natin si Joshua, yung aking pamangkin na architect na ngayon. Next. So, nung bumalik siya rito, one time, one anniversary, sabi niya, Tito, sino yung nagki-keyboard dyan? Si Bea. Si Bea? Oo, siya na ba yung nagki-keyboard ngayon? Bakit ang bilis niya naman na matuto ng keyboard? Di ba? Zero, wala siya talagang alam. Yes. Pero nagulat siya, ba't ang bilis daw? Ang tanong ay, ang rason ay, because passion drives perfection. Amen. Palapakan natin si Lord at ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi kahit, alam nyo naman, si Pastor busy, kaya sabi nga sa inyo, pag gusto nyo magpaturo, hilahin nyo ako. Kahit natutulog. Promise. Use me and abuse me. No? Kasi kailangan. Every time we're here at the church, wala kaming sinasayang na oras. Basta makapag-pray, makapaglingkod, makapagturo, ginagawa namin. Amen mga kapatid? Ngayon, kung may passion ka talaga na mag-aral ng keyboard, ng bass, nandito ang mga gamit, tutulungan ka namin. Ang mahalaga lang, dapat ikaw mismo ang interesado na maglingkod sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Next, sabi dyan, if you don't care about a task, it is unlikely that you will excel at it. In contrast, the highest achievers in any field are those, look at that, are those who do it because of passion, not duty or profit. Amen mga kapatid? Yung mga nag-excel kahit sa trabaho, hindi dahil sila yung bayaran o binabayaran, malaki ang sahod, hindi eh. Ginagawa nila ito out of passion. Magaling talaga siya dyan, kaya siya nag-excel sa bagay na yan. At dahil magaling siya, binabayaran pa siya, hindi na siya nagtatrabaho. Ginagawa na lang niya yung kanyang passion para pagpalain siya ng Diyos na buhay. Shout amen. So master your craft, ace your gift, champion your gift. Gamitin mo sa Panginoon at reward ang susunod dyan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Let me tell you this. Wag mong gagawin ang isang bagay na ayaw mong gawin. Ulitin ko ha. Wag mong gagawin ang isang bagay na ayaw mong gawin. Can you hear amen? Amen po ba? That's a big mistake. It will waste all your time and your effort, even your life. Why? It doesn't express your heart. Tama mga kapatid? But of course, siyempre, sister, pray ka nga. Hindi ako marunong dyan. Pray ka muna. Try it. Amen mga kapatid? At pag nakita mo, nanginginig talaga. At nung huli na, sabi niya, sa pangalan ng anak ko na si Jesus, naging anak niya si Jesus. Hindi ka nga talaga pang opening prayer. Tama mga kapatid? We will replace some other. Are you with me, mga kapatid? Amen. Proverbs 15, verse 16. Last verse na. Last one verse pa. Proverbs 15:16. Everybody, a simple life in a fear of God is better. Look at that. It's
better than a rich life with a tons of headaches. Look at that. Ang isang simpleng buhay ay mas maigi pa kaysa sa mayamang buhay na punong-puno ng sakit ng ulo. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. So that's a big mistake. Gawin mo yung simple lang sa'yo. Gawin mo kung ano yung madali lang sa'yo. At ang tawag doon ay better life. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Pakanta ka ng pakanta rito. Ayaw na talaga ng gitara sa'yo. Ayaw na rin ng mic sa'yo. Then find another ministry. Are you with me mga kapatid? Pero habang nagpapagamit ka, sabi ko nga kanina, lalong hinahasa ng Diyos at pagpara doon ka talaga, i-improve ng Diyos. Remember the parable of the talent? Yung iisa na wala ay kinuha pa kasi tinago niya. Pero yung marami na siyang gift at nagpapagamit pa, yung 5 ay naging 5, yung 2 ay naging doble pa kasi nagpapagamit ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Huwag mong itago ang iyong gift or ministry. Shout amen. Amen. Next, pakibasa po sa lahat na nakakita. Last na po ito, 2 na lang. Don't settle for just achieving the good life or magandang buhay. Because the good life is not good enough. Ultimately, it doesn't satisfy. You can have a lot to live on and still have nothing to live for. Totoo yan. Aim instead for the better life. Mas maganda pang buhay. Serving God in a way that expresses your heart. Figure out what you love to do, what God gave you a heart to do, and then do it. Look at that. Do it for His glory. Amen mga kapatid? Kahit naman makamit mo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Si Haring Solomon, pinakamayaman, pinakamatalino, sabi niya, vanity, useless. Nasa kanya ng lahat. Name it. Sabi niya, walang kwenta. Gamitin mo ang iyong buhay para sa kapurihan ng Diyos at doon magkakaroon ng halaga ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Di ba sabi nung kanta, sikat na kanta, halaga? Pagkat sa tuwing ako'y sumasamba, doon lang ang buhay ko'y, ano raw? Nagkahalaga. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Last verse, John 10:10. Everybody, sige, tayo tayong lahat. Yan, John 10:10, so the message, a thief is only there to steal and kill and destroy. Sino yun? Jesus came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Amen mga kapatid? Ang Diyos may mas maganda, may mas masaganang buhay na ibibigay sa atin. At saan na ito makikita? Sa ating Panginoong Hesukristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Amen. What is our Macarius Challenge? Everybody, let God shape you to serve Him better. Amen mga kapatid? So to be continued po, itutuloy yung A, P, and E from the word shape. So what's our Macarius Challenge again? Let God shape you to serve Him better. Gusto mo ba na the best ang ibigay mo sa Lord? Hayaan mo na hulmahin ka ng Diyos in your spiritual gift and in your heart, in your ability. Amen mga kapatid? At sa lahat ng meron ka. Sapagkat deserve ng Diyos ang the best na paglilingkod. Amen po ba mga kapatid? So let us pray. Tayo po yumukot pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, it is our desire na ibigay sa iyo ang pinaka-the best na paglilingkod namin, Panginoon. Kita man ng tao, hindi ang aming ginagawa sa inyo. One thing is for sure, Lord, hindi lumalampas ang lahat ng ginagawa namin para sa iyong gawain. Panginoon, salamat po, for you are the God who rewards everything that we have done in secret. Panginoon, salamat po, sapagkat narito ang aking mga kapatid, and you have given us the desire to serve you better. Lord, sa mga naglilingkod na, Lord, dalangin namin na ibigay namin yung mas mainam pa na paglilingkod. One notch higher than last year. Sapagkat you deserve all the best and the better service, Lord.
Alam namin, Panginoon, na lahat ng ginagawa namin ay nag-i-improve pagkasama namin ang aming puso. Ibinibigay namin, ibinubuhos namin para sa iyo. Lord, katukin mo ang puso ng bawat isang naririto. At patuloy po, Ama, na ibulong mo sa aming spirito, in our born-again spirit, anak, ito ang gift na para sa iyo. Magpagamit ka. And Lord, we believe, Father, na kapag ito po'y ginamit nila para sa iyong kapurihan, hindi sila mapapagod. Lalo sila mag-e-excel. Lalo nilang ibibigay ang the best nila. Sapagkat doon sila mahusay, doon sila magaling, at yun ang kayang-kaya nilang gawin. They have contribution in your family, in God's family, in this church. Father, thank you, because that is something that makes us part of God's family. Panginoon, gamitin mo po kami ayon sa pagkakahulma mo sa amin. Hindi kami ang masusunod. Ikaw ang masunod sa amin, Panginoon. Kung nais mong kami humahayo, kung nais mong kami ay nasa technical, kung nais mong sumasayaw kami, kung nais mong kami nagpapakanta, use us mightily for your glory. And if not, Lord, ilagay mo po kami sa tamang hulmahan, sa tamang ministry na para sa amin. Thank you so much, Holy Spirit, for you have talked to our spirit, touched our heart, right now. At patuloy, Ama, na naniniwala kami, lahat ng naririto ay maglilingkod na sa ating Diyos na buhay. Salamat po sapagkat tunay po na nangusap ka sa amin this morning, and we have given you all the praises and thanksgiving. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sapagkat napakabuti mo sa iyong mga anak. Ama, patuloy kayong maglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay, at ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas. Let God shape you to serve Him better. Amen, mga kapatid? Are you blessed? Super. So kung tayo po na-bless, i-bless din po natin ang ating gawain. Let's serve the